70,000 na tambucho o 7,000 na tambucho. Parehas magkamuka, pero anong mas pipiliin mo? Isa sa mga laging pinag-iinitan paglabas pa lang ng kasa ay mga stock exhaust, lalo na sa mga malalaking motor. Kumbaga kapag narinig mo yung motor mo na may magandang tunog, magandang sigaw, magandang hiyaw, mas lalo ang naiinlove sa kanya, di ba? Hindi din lahat ng tao power gain agad ang hanap pagdating sa mga aftermarket exhaust. Yung iba, gusto lang nila magandang tunog ng motor nila para mas masaya. Huwag naman din sigurong sobrang lala kasi baka ending pagtripan ka ng mga traffic enforcers sa daan, lalo na't iba't ibang ordinance ng bawat lugar. Ngayon, may mga options kayo pagdating sa mga aftermarket exhaust para sa mga pinaghirapan yung motor. Original, replica, o may tinatawag tayong fabricated na mamaya pag-uusapan natin. Dito muna tayo sa dalawa. Umpisahan natin dito sa replica. Ito ay hinulma na katulad ng SC Project SC1R, na katulad nito na nabili sa presyong 7,000 pesos. Sa unang tingin, halos wala silang pinagkaiba. Carbon lang tong isa at silver tong replica. Pero there's more to that. Kung tititigan natin siyang maigi, isa natin dito sa tip. Parehas na carbon tip kung hahawakan mo siyang maigi. Kung ikukuskus mo yung daliri mo, may mararamdaman ka mga umbok eh. Dito flat, tsaka glossy. And kung titignan mo yung dulo, mas nakaumbok tong part na to kaysa dito. Masyadong manipis to. Ito makapal eh. Dito sa dulo, halos parehas yung itsura nila. Sa brakes medyo shiny yung pagka-chrome nitong part na to kumpara dito sa original na magaspang siya. At kung titignan mo yung dulo ng original, putol siya, hindi siya duktong. Ito kasi duktong yun. SC Project logo dito sa replica, naka-engrave yung SC Project. Engrave ba to? Whereas dito sa original, may plate type para sa logo. Hindi ko lang sigurado kung yung ganitong style ng original na SC1R na-engrave din. Parang may fade na nga dito sa logo niya. Dito sa replica, kung ikakabit natin yung exhaust dun sa mismong motor natin, kailangan natin ito. Ito yung hahawak o kakapit sa kanya papunta dun sa frame ng pillion footrest. Doon natin siya ikakabit, papasok to, tapos ilalak mo siya. Ayun na, para hindi siya gumalaw. Dito naman sa original, may abang na siya. Hindi na natin kailangan ng ganito. Sa likod, ganun pa rin, mas shiny ang brace niya kumpara dito sa original. Kung titignan naman natin yung dulo, dito sa replica, hanggang dito yung putol niya. Dito nyo rin pwedeng ilagay yung spring up and down. May nakasulat na SC Project, ito walang space, CRT for racing use only. Ganyan ang tsura ng material na ginamit sa kanya. Makapal-kapal naman. Kapag bumili ka kasi nito, may kasama ng link pipe eh. Kumbaga, wala ka ng bread box, wala ka ng catalytic, tapos ito ang papalit mo. Spring, dito nyo lang pwedeng ilagay sa ilalim dahil ilalak nyo naman siya dito sa taas, so hindi na alog yan. Tsaka nahihiwalay ito. Hindi ko lang mahiwalay ngayon kasi ang hirap tanggalin ng spring, sobrang higpit. Sa replica, medyo pabilog yung part niya dito. Dito naman sa original, medyo may palubog siya. Tsaka mas malaki butas nitong original eh. Ito ata ay ilang lang. Hindi ko lang sure pero maliit-liit to. Dito sa rig alam ko 72 eh. And titanium yung link pipe na kasama sa kanya. Kung napapansin nyo medyo naggulo na siya. At meron siyang carbon na cover para kapag nag-ride kayo yung swelas ng sapatos nyo hindi dumampi dito at masunog. Kumbaga alalayan nyo yun. Tapos carbon pa. Yung itsura naman ng replica, yung buong itsura ng canister, pantay siya simula dito sa part na to hanggang dito sa part na to. Pansin mo naman sa kanya eh. Whereas, dito sa original, hindi siya pantay. Kumbaga, mas manipis siya dito sa part na to, sabay palaki sa dulo. Itsura ng loob, halos parehas nga eh. Pwede nyo rin lagyan ng silencer or DB killer. May abang siya na salpakan ng tornilyo sa loob eh. Dito sa original, halos galon din. May abang din dito. Pagdating naman sa timbang ng dalawa, ang replica ay stainless. Sa namang original ay naka-carbon, muffler at may kasamang titanium link pipe. Kung bubuhatin mo silang dalawa, parang mas mabigat pa tong replica eh. Ito ganito kahaba pero ang gaan niya pa rin eh. Sayang at wala lang tayong timbangan dahil andito tayo sa park. Pero yun, mas magaan to. Ang kagandahan dito sa mga replica, halos kuha niya yung tunog ng mga original exhaust and also yung aesthetics. Pero quality wise, malayo sa original to. Tsaka isipin nyo, ito 7,000 lang to. Ang laki nang naitipid, di ba? Whereas dito sa mga original exhaust, syempre, high quality material ang mga ginamit dito. Hindi rin siya ganun kabigat and masasabi kong kung mahilig ka talaga sa motor or bike enthusiast ka talaga, sobrang hilig mo sa motor, sobrang arte mo sa motor, ito ang pinipili nila. And also, engineered tong mga to.
yung haba nito, yung butas niya, yung itsura niya, yung pagkakahulma sa kanya, kaya halos wala kang problemahin dito. Kadalasan, bubuksan mo na lang yung box, tapos isasalpak mo na lang. Yun ang kagandahan sa mga original exhaust. Meron din tayong tinatawag ng mga fabricated exhaust. Ito yung mga nabibili natin dito sa Pilipinas na gumagawa ng sarili na ng brand ng tambucho. Ano may unggoy ba yun? Medyo pricey sila ng onte, pero ang kagandahan doon, halos nakuha niya yung quality ng original exhaust. Well, hindi naman sobrang kuha, pero lumelevel na siya doon. At pwede ka ring mamili kung anong itsura ng muffler na gusto mo, kung anong itsura ng mid-pipe na gusto mo. Pwede ka masunod sa mga fabricated. Yun ang kagandahan nun. Yun nga lang, kung ikukumpara mo yung itsura ng mga original exhaust sa mga fabricated, kung papansinin mo yung mga tubo na nakabaliko, malinis tignan sa original eh. Whereas sa mga fabricated, makikita mo yung mga TIG weld. Siguro kung hindi ka naman ganun kaarte sa itsura, pwede na sa'yo yun. Pero para sa iba, gusto nila, mas malinis tignan, lalo na sa mga pinaghirapan nilang motor. Kabit lang natin yung mga exhaust, tapos subukan natin sa kalsada. Sarap sa ears. Sarap. Ramdam mo yung luxury nung bike. Sa sound quality talaga, ramdam mo yung every penny na binayad mo kasi sobrang ganda ng sounds. Hindi katulad pag sa copy, iba yung sounds niya, mas matinis. Ito, ma-bass siya ganun siya, maka-cutify. Sarap! Subukan natin ang motor ni Matt ng ganitong klase exhaust. Ito sinasabi ko sa inyo kapag kukuha ka ng mga replica, may mga parte kang i-improvise tulad nitong link pipe. May catalytic siya, hindi pa full system to, may humaharang pa sa hangin niya. Kung napapansin nyo to, itong bread box na to, dyan yung catalytic. Then biglang liit. Sound check. Parang naka-stack pa rin tayo. May bread box pa kasi. Iba talaga pag tinatanggal mo yung catalytic Engine response, same response sa motor ko na ang naka-stack exhaust. Actually, itong SU1R na muffler ng SU Project, medyo tahimik pa to Hindi ito yung katulad ng SU Project na CRT, na shorty yun talaga, bulaho yun. Goodbye kapitbahay yung tambucho na yun. Pero ito medyo magalang pa siya Pero kapag binigyan mo na siya, ayun na, parang ginigising mo na yung natutulog niyang lakas. So ngayon, kahit nag-improvise siya ng maliit na link pipe, dahil may catalytic pa siya, walang nabago sa power. Same power to kapag naka-stack exhaust kayo. Pero kapag tinanggal nyo yun at ganun pa rin yung sukat ng mid pipe, doon ka magkakaproblema. Masyado maliit. Saan na ba ako? First time ko dito sa lugar na to Minsan mas okay pa nga to kasi kapag ibibenta nyo yung unit or itong bike, hindi ganun kasakit sa bulsa. Ikaw Matt, kung pagpipiliin ka, anong mas trip mo? Yung mga ganitong klase exhaust, 70,000 worth of exhaust, o okay ka na sa ganyan, o yung mga fabricated? For me, syempre yung mga 70,000 exhaust kasi engineered talaga siya para doon sa bike mo Kasi yung mga ganitong premium copy, hindi kasi natin masabi kung makaka-apekto siya ng performance ng bike natin. It's either maletsen yung power or masira yung internals, hindi natin masabi. Hindi katulad ng mga gantong, mahal siya, pero kasi yung binayar mo dyan, yung engineer, yung brand itself. Ako naman siguro kung tatanungin mo ako, it all comes down to your budget May budget ka at hindi naman sa'yo problemang bumili ng mga original exhaust, why not? Pero kung sakali naman na bumili kayo ng mga replica, actually parehas lang yung tunog niya, halos parehas. Hindi ko sinasabing sobrang parehas, pero halos parehas. Yung itsura ganun din, hindi nalalayo. Of course, yung quality doon mo talaga makikita. Iba pa rin kasi pag bike specific yung exhaust mo Wala ka nang babaguhin doon, tanggalin mo lang sa box, kabit mo, ayun na. Problema lang kapag iba yung exhaust mo, tendency magkaroon ka ng mga error, magbitaw ng codes sa dash mo, yung mga posibleng problema Yung CB ko kasi fabricated yung dati, kung maalala mo, yung CBR 650R. CBR 650R. Okay
naman Ay, may yung malaking exhaust, yung muffler. Parang nabawasan yung performance. Remap, di kailangan. Kailangan na kasi masyadong na naging lean eh. Parang... Siguro ganun. Oo, yun yung mga consequence siguro talaga. Actually, yung mga ganitong original exhaust, medyo may titimplahin ka pa dyan ng onte. Pag yan, buong hangin na nakakainga na yung motor mo ng maayos, tendency, baka ipa-remap mo pa. Kasi nag-iba yung parameters. Bago na namang gastos yun. To make the story short, ako siguro okay lang sa akin kahit replica. Basta sakto or tama yung mga sukat o mga tubo na sinalpak nyo dyan. Original yung sa akin kasi iba pa rin yun talaga yung specialty nila. By the way, kung kayo ng original exhaust, big shoutout, Garage Point Manila. Punta lang kayo doon. SC Project and Arrow Exhaust nag-offer sila. Original hindi yun premium copy. Yun po ang overview namin pagdating sa mga ganitong klase ng exhaust. Let me know your thoughts kung anong masasabi nyo. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong maglala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga Kitty Pies, see you sa next content.